Tingin namin ay hindi naman talaga nila kailangan ng CIFs sa pag-perform ng mga mandato nila. Hindi po tayo namimili. No? Meaning to say, we apply general principles. Magandang araw sa atin lahat, mga kababayan. Hindi lang si Martin Romualdez ang nagbigay ng kanyang rason sa pagtanggal ng confidential fund ng Office of the Vice President, kundi pati na rin itong isa pang ambisyosa, mga kababayan po natin, na si Representative Stella Quempo, na una ay akala natin ay kinakampihan itong si Vice President Sara Duterte or parang ipinaglalaban itong budget ng Office of the Vice President, lalo na itong confidential fund. Ito pala ay hindi kakampi ni OBP, kundi kakamping pala ito si Stella Quempo. So ito po, pakinggan natin kung ano ang kanilang palusot para maganda nga ang kanilang parang imahe para sa taong bayan, kasi hindi pwede na sabihin nila it's political motivated. Siyempre mabibistos sila. So ito ang kanilang palusot, mga kababayan natin. The small committee is nire-rationalize namin ang CIF. In other words, sinusubukan namin to the best of our ability na itama ang pag-grant ng CIFs. Kasi as you know, nakukuha lang po namin through the NEP. No? So doon sa NEP, ang DBM kasi ang nag-allocate ng mga CIF sa mga ahensya. So at this point in time, ang ginagawa po namin is tinatama po namin ang pag-allocate ng mga CIFs. So ibig sabihin, mga kababayan po natin, ang pag-allocate pala ng confidential fund sa Office of the Vice President ng DBM ay mali. So ngayon tinatama nila o tinatama o talagang sadyang namumulitika o sadyang nambibinay dito kay OBP. So ito ngayon nangyayari, mga kababayan po natin. Pakinggan pa natin sa mga ahensya. So how do we do that? So tinitingnan po namin kung alin-alin sa mga civilian agencies ang mga nangangailangan ng CIFs para ma-perform nila ang mga mandato nila. And at the same time, tinatapyasan or tatanggalan ang mga ahensya na sa tingin namin ay hindi naman talaga nila kailangan ng CIFs sa pag-perform ng mga mandato nila. And at the same time, idadagdag naman namin yung mga naitapyas doon sa mga ahensya na sa tingin namin ay kulang naman para sa pag-perform ng mga very important mandates tulad ng pagprotekta ng West Philippine Sea. So yun ngayon ang sitwasyon ngayon sa small committee. So katulad na sinasabi ni Speaker, in other words, hindi po tayo namimili. No? Meaning to say, So, di ba, mga kababayan po natin, talagang dumidepensa. So, hindi umano siya namimili. Sabi ni Romualdez, hindi na mumulitika. So, pareho lang din ang kanilang rason, na talagang ginajustify nila. Samantala, hindi naman sila tanong kung namimili ba kayo, namumulitika ba kayo. Kumbaga, dumipensa na sila agad, hindi pa sila natanong. Apply general principles dito po sa pag-rationalize ng CIF. So, kumbaga, blind po, no? So, hindi po namin tinitingnan kung sino yung blind daw, mga kababayan po natin, hindi tinitingnan. Bakit si Vice President Sara Duterte lang ang inyong pinag-iinitan? 'Di ba? Nakasentro kayo sa confidential fund ni Vice President Sara Duterte. Pati na rin ang inyong mga kaalyado na ngayon ay hinahalongkat na itong confidential fund nung siya ay naging mayor. At kitang-kita naman nila kung gaano ka-progressive, kung paano na-control ng Davao City itong mga makakaliwang grupo, na yung mga dating kontrolado na mga kaliwa ay ngayon ay isang progresibong bayan na. So, hindi ba kayo masaya na kung saan ginamit ang mga confidential fund para sa kapayapaan? Ngayon, ayaw nyo ng confidential fund dahil dito nga magagamit. So, ngayon ayaw nyo ng kapayapaan, ayaw nyo ng ano kayo? Yung ahensya na yan, we apply the general principles as uniformly as possible. No? Very dramatic. Very dramatic. Kaya, Ina, Michael, itong pambaluslos natin, sinasabi natin dati na mga susunod na kabanata, nangyayari na. So, tingnan nyo, mga kababayan po natin, itong mga pinklawan na mga political analyst ay nagbubunyi sila, mga kababayan po natin. Masaya sila dahil binabanatan nga itong si Vice President Sara Duterte. Na talagang binabanatan nila ito si Vice President Sara Duterte. So ngayon, dahil itong si Martin Romualdez ay dahan-dahan na sinisira itong si Vice President Sara Duterte dahil naunguna nga ito sa survey sa pagkapangulo para sa 2028, ay sinisimula na nila
So sino yung masaya ngayon? Tingnan nyo, si Ronald Llamas, yung dating political advisor ni Noynoy. So ngayon masaya dahil pinapabagsak na ng dating kaalyado ni Vice President Sara Duterte at pinsan ni Pangulong Marcos, itong si VP Sara. So masaya sila. Ang sabi nila, kailangan na daw yung maraming popcorn. So ito na, na-predict na nila kasi alam nila kung anong mangyayari. Na talagang si Romualdez ay talagang may matinding plano. Kaya ngayon dinadahan-dahan niya na itong si VP Sara. Gloria Arroyo, Oo. na alam naman natin, ka-close Malampaya. ni VP Sara. Siyempre, ang group is an NGO, a consumer group. But do you think Asipor. this has anything to do or has anything to do with what's happening also with VP Sara? Parang ilang tandem. Ganun ba ang basa mo dyan, Seth? Well, tayo pinanganak kahapon. Alam naman natin na itong mga akala natin ay ang itsura, unintended consequences, malaki ang posibilidad na may dotted lines na yun ang magkakaugnay, di ba? No, yung nangyayari ngayon sa intelligence at saka confidential fund ni Vice President Sara na umabot na hanggang sa kanyang term as mayor, no? Lumalabas na. Tapos itong mga kaso laban kay former President Arroyo tungkol sa paggamit ng Malampaya funds na labas dun sa allotted na function ito. Ano, merong listahan para confidential fund no? Ganito gagamitin yung pondo ng Malampaya. Ang sabi ng mga nagsampalang kaso, teka, hindi ginamit para doon. Ginamit sa iba para kayo itong problema sa confidential fund, no? Tapos yung ikatlo, yung binanggit mo rin kanina, mukhang yung mga appointed naman ng tatay ay tinatanggal na, no? Hindi mo naman pwedeng tignan yan na unrelated. Diba? Yan ay malamang merong mga dotted lines na magkakaugnay. Paano magkakaalyado yan Diba? At palapit na ang barangay elections, after ng barangay election, yung midterm election, at yung mga election na yan ay mahalaga para dun sa mas mahalagang election. So yun ng mga kababayan po natin, kahit itong political analyst na Pinklawan, talagang yan ang kanyang nakikita. So pati pala yung pag-file ng kasong graft and corruption laban para dito kay dating President Gloria Macapagal Arroyo, talaga may connection pa pala kay Vice President Sara Duterte. Tandaan po natin ang number 1 na kaalyansa ngayon ni Vice President ay itong si PGMA. So itong mga Pinklawan naman ay tuwang-tuwa dahil parang lalo silang lumalakas sa kanilang pambabatikos ngayon o paninira kay Vice President Sara Duterte. Isa pa ito, yung binaklas nga ni Pangulong Marcos dahil napatunayan na imbis na tutulong sa gobyerno para ikaasinso, ito ay naninira pa. Itong si Cielo Magno, mga kababayan po natin, na dating nagtatrabaho sa Department of Finance. So sinibak nga dahil ang kanyang agenda ay taliwas sa agenda ng ating gobyerno. So iba ang kanyang kinakampiyan. So iba yung kanyang amo pero iba ang kanyang parang doon siya loyal sa iba, hindi doon sa kanyang amo. So ang hirap nito mga kababayan po natin. Kaya ngayon ang kanyang trabaho na ay parang spokesperson ng mga kaliwang grupo na sila rin yung mga grupong parang hinahalongkat ang kung ano-ano mang issue na may connection kay Vice President Sara Duterte. Pakinggan niyo po mga kababayan natin. Para mo yung data kung magkano ang inallocate ng local government ng Davao for education, mas malaki pa yung napupunta sa confidential fund. So ako, kung pangkaraniwang mamamayan at ganito yung gastusin o behavior ng pamahalaan ko ng local government ko, ma-alarm ako. No? Kinukwenta-kwenta ko nga ng mga 1.2 million a day yung ini-spend for confidential expenses. So itong isa naman mga kababayan po natin, itong si Franz Castro ay kinikwenta-kwenta niya dahil napakalaki o masyadong malaki nga ang confidential fund expenses ni Mayor Sara Duterte nung nakaupo pa nga siya bilang mayor dito sa Davao City. So ito ngayon ang kanyang hinahalongkat mga kababayan po natin. Na ang sinasabi nga kung may ebidensya itong si Franz Castro na nagasto nga ni Vice President Sara Duterte ang kanyang confidential fund nang hindi tama, may ibinulsa, may kinurap, so dapat kasuhan nila, ireklamo nila. Pero itong mga
anong matawag natin sa kanila dito, mga kababayan po natin, ay talagang gusto lang manira, gusto magingay ng magingay para parang ipaalam sa taong bayan na mali ito si Sara, madumi ito, kurap ito, binubulsa ang confidential fund. So parang yun ang kanilang papalabasin, sila nila Hontiveros, para lalong masira nga itong si Vice President Sara Duterte. Pero ang problema nila, kasi nahihirapan na sila kung paano nila mapapaniwala yung taong bayan. Siyempre yung kanilang kaalyado, itong talagang sumusuporta sa kanila, yun ang maingay ngayon social media. Magtira sila tapos backupan ng kanilang mga taga-suporta. So, pero nahihirapan na silang paniwalain ng taong bayan sa kanilang mga kasinungalingan, mga kababayan po natin. So may ilang senador din, kagaya ni Chis Escudero, na nag-iingay din, mga kababayan po natin. Confidential fund. Mere specific rules as to where this can be spent, how this can be spent, and to disabuse the mind of people that this is like a secret fund. Di ba? Ito ang galing din itong magsalita si Escudero, mga kababayan po natin, na abuso umano itong confidential fund. Kung talagang naabuso, edi ireklamo nyo, di ba? Kung talagang may ebidensya kayo na binulsa nga ang confidential fund, ginamit ng hindi tama, at ngayon gusto nilang tatapyasin o tatanggalin talaga, parang wala nang magawa ang Office of the Vice President, wala nang magawa paano pa nga ba maproteksyon na ngayon ng Department of Education itong patuloy na pag-re-recruit nito mga kaliwang grupo sa mga eskwelahan. So yun ang pinoproblema ngayon ni Vice President, kung paano niya ito magagawa kung wala ang confidential fund, at kung paano niya mapapagalaw ang kanyang intel sa Office of the Vice President kung wala siyang confidential fund. Paano niya ito magagamit, paano niya mapapagalaw ang kanyang pagiging vice chair dito sa NTF-ELCAC kung wala rin siyang confidential fund. So siguro kahit wala siyang confidential fund, basta bigyan lang itong NTF-ELCAC, kasi yan ang isa sa pinakamahalagang ahensya ngayon ng ating gobyerno, na siyang may mandato para matigil nga itong patuloy na pagre-recruit ng mga kaliwang grupo sa ating mga eskwelahan. So kaya na po mga kababayan po natin, na kilala nyo na kung sino talaga itong ika nga mukhang kumakalaban sa ating bayan. So kayo na po bahala mag-desisyon, mag-analysis, na hindi po tayo basta maniniwala lang sa napakagandang explanation nitong mga politiko na ang kanilang ambisyon ay umangat ang kanilang posisyon, hindi yung kabutihan ng taong bayan. So gagawa sila na kung ano mang issue, kunwari dito nila para maganda, kunwari ganito ay hindi maganda, na magpapaliwanag sila ng parang napakaganda, talagang mapapaniwala ka. So dapat maging wise po tayo, lalo na sa mga napakagandang paninira na ginagawa nila ngayon kay Vice President Sara Duterte.